excited tsaka honored na mapabilang ulit sa lineup ng Ahon, especially sa Ahon 15 at maging main event ulit. So, masaya at malaking karangalan. Sobrang excited ko na bumalik sa stage ng Flip Top, ma-introduce ulit ni Enigma at matutukan ulit ng camera ni Kuya Kebs. At syempre, mag-perform para sa mga tao. Pure ano lang to, pure rap skills lang. Alam mo yun, walang personalan. Siguro konting bars, technicals. Yun, dun lang iikot yun. It's still high stakes pa rin siya. Tinitignan ko pa rin siya as high stakes battle. Pero since it's non-tournament, kumbaga less pressure, mas masaya lang mag-prepare. Personals, attitude niya sa stage, asshole vibe niya sa stage, yun yung naging strength niya pag sumasampa siya sa laban niya. Gagawin ko lang yung ginagawa ko. Parang gano'n. Wala naman akong inisip na i-adjust specifically para sa kanya. Basta, like I always do, I just dadating lang ako na ako. Parang gano'n. Kailangan ko lang siyang pakitaan ng pagmamahal, feeling ko. EJ Power, pare, saludo ako sa'yo lalo sa mga past battles mo, mga performance mo netong mga nakaraan. Sana lang matapatan ko yung expectation mo sa akin. Shay. Flip Top, Ahon 15, Day 1, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutouts sa inyo lahat. Flip Top magigay para sa sarili nyo. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab. Bagong Represent Collab nga pala, Flip Top linya-linya. Silipin nyo yan, spatan nyo yan bago magkaubusan. At shoutouts nga pala, Toyoware at pinakamalaking shoutouts kay Boss Toyo ngayon. Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs ng buo-buo na liga at lahat ng Represent Collab natin. Sa kanan ko, ang pagbabalik ulit sa Pilipinas. Mag-iay tayo lahat para kay EJ Power. Ako ay weirdo, tanong mo pa sa kahit sino. Ako ay weirdo, para bang may sariling mundo. Di nagpapaapekto kahit kanino. Ako ay Accents Clothing. At sa kaliwa naman, ang pagbabalik sa Flip Top. Mag-iay tayo lahat para kay Shay Ying. sabi nung tatay ko, anak, itigil mo yan. Wala kang mapapala, mag-aral ka na lang. Di niya maintindihan, pero okay lang yan. Sino na? Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Shay. Piliin mo na si EJ Power. Tig-2 minuto dapat. Pero pakinggan natin to. Tig-3 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Ahon 15 Day 1, EJ Power. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan niyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Oo, alam ko, nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ, if you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano
pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yon? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, body bag ka kay Sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblehin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabak-apan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inetsyapuera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita! Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture. Di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel. Punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pangwalang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Taga-PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasaan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Tsaka
yayabang dahil mahal yung ticket? Matikas ka na yan. Gago, buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Reimburse ko na lang ticket neto. I-Gcash ko na lang. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi sir, yes sir, do you understand? Sir, yes sir! Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin talungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Next, duty. The Army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita! Sabi kay GL at Romano. Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen? Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Isa ba? Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan. Ano porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa iyong pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya yung joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo.
Buti sana kung battle rapper ka lang. Damay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito! Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service, wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service, wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Last na. Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa yung may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Yo! Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang-ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw AFAM. Di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann. Real talk. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Kaya pa!
Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa iyong maanggel. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang naalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Tama na. O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love, may halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton? At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na malatandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba.
para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. An, gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin niyo akong master. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si An Mateo. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo sa lagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Tayo. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, ay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga balat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo, sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka na bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan.
Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. AJ, di ako nandadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe? Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, pota, ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet kasi kapag matabahita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah May ang pumadyak, buong daigdig! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O yan yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyong itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yang kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Yabang. Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear,
Soldier Soul? Putang ina ka, Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo, mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Tangina, Andy Mateo, ginawa niyang Plan B Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawaan ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Hindi to yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shea. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shea dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay nyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, siguradong ikay matataranta.
Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's closed casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para mayroon akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan, sa mga baraon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Dinamay na naman si Ann para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street, gawa-gawa lang. Alam mo ba, share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad naman siya sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip, pineflex niya kay Kalis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shei. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos, sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets ba't flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga, nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito, masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili, mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo, kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo, partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber.
Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang maiisip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin niya akong pogi. Alden Richards, baka Edo Manzano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede rin lobar holopresencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ha? Tangina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka! Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, Tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, eh yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly limitless ang imagination pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Time. Round 15, day 1. Shay vs. EJ Power. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Di naman siguro gasgas sabihin na yun yung mga battle na padalo tayong lahat. Pero ang boto ng Murado, 5-0. Magigay para kay EJ Power. Congrats, pare. Thank you. Shay.com sa 747. Shoutout sa magina ko yun. Jonah May Eliana. Shoutout sa The Accents Clothing. Sa mga tropa sa Colorado. Hiraya Battlegrounds.
Overall performance ko siya binoto. Para sa akin, grabe yung karakter na ginawa ni EJ Power. Horrorcore na yung image yun na pinapasok niya sa utak ko sa bawat ginagawa niya. Ako, hindi ako pabor sa mga ganong angle kasi parang hindi maganda sa tenga ko. Pero, opinion ko yun. Pero, sa labas ng battle rap, para sa akin, ang lakas nun. Sa labas ng opinion ko, ang lakas nun. Grabe yun, parang nakita ko na sinundo si Shay ng kamatayan, parang gano'n. Ito yung karma niya, ito yung sundo niya. Pinakita ni EJ Power na putang ina, ito yung masamang ikaw. Ipapakita ko sa'yo. Para sa akin, ayun, overall, mas nakuha ni EJ yun. Grabe karakter niya, ang galing. Yun, sulit yun, napaka-solid ng laban na yun. Parang nangyari, EJ na bago, tsaka Shay na nagbago. Parehas sila may madiin na sulat, may madiin na punto. Kaso sa magkaibang atake sila, doon mo makikita sa magkaibang atake na natili si EJ sa pagiging dark. At si Shay naman sa mabibigat na punto lang din. Pero yun, gaya sinabi ni Shernan, bumalik kay Shay yung ginagawa niya dati. At yun, para sa akin, nakuha ni EJ yun at props sa nilang dalawa kung paano nila palitang kinukuha yung crowd na ibang klase. Pistol here, EJ versus Shay. Binoto ko si EJ. Pero honestly, may part sa akin na parang gusto kong iboto si Shay kasi feeling ko sumakto yung round 2 ni Shay dun sa round 2 ni EJ. Tapos nag-repeat ng angle si EJ sa round 3. Pero kasi iba eh. Yung kahit may ganong senaryo na nangyari sa battle, sumusuntok pa rin si EJ. Kumbaga sa bilang ng dami ng suntok, lamang si EJ. Tapos nakadagdag pa sa akin yung part na parang may mga speech siya na nakakalimutan niya sa kalagitnaan. Although hindi naman siya choke. Pero parang makikita mo na nahihirapan siyang i-deliver yon. Unlike kay EJ na sobrang linis ng performance niya. Yun. Ayun lang naman yung nakita ko. EJ, hindi siya ganong kalaking lamang. Yun. Lakas. Ganda ng laban na yun. Damn. Pero yun, dahil halos pareho naman sila gumamit ng dark humor tsaka shock value. Pero yun, dahil parehas yung atake nila, binasi ko yung laban sa kung sino yung mas marahas, mas brutal. Para sa akin, all three rounds talaga, EJ Power. Pero yun, ganun pa man, grabe, pinakita ni Shay, props pa rin sa kanya. Pero yun, kung by points, mas lamang talaga si EJ para sa akin. Pero solid battle, props sa kanilang dalawa. EJ Power. Ayun, binoto ko si EJ Power round 1, round 2, dikit lang pero binigay ko pa rin ng konti kay EJ kasi para sa akin yung mga setup ni Shay parang medyo mahaba pa. Tapos yung kay EJ parang para sa akin mas effective. Tapos round 3, binigay ko na talaga kay EJ kasi parang in character talaga siya, parang very convincing yung mga pinagsasasabi niya. Tsaka basta sa akin trip na trip ko yung round 3 niya kaya binigay ko kay EJ. Sobrang saya ko, sobrang ganda ng laban. Ewan ko lang kung paano i-upload ni Arik yung laban na yun. Di ko alam. Bawal sa mga bata. Siguro kung may restriction yung YouTube na bawal yung 18 pababa na panoorin yung video na yun. Siguro, ganun. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan. Yung pangwalang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan. Sabayan mo ko sa karisma. Game! Anong game? Wala kayo sa PrisoNet. Hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon pag meron akong tinanong ang iisa lang ang sagot. Kundi sir, yes sir. Do you understand? Yun, mas makapag-focus na ako sa music ngayon. Grabe yung naging taon na to. Sobrang napamahal ako sa battle rap. Naging busy din sa battle rap. So, abangan nyo yung parating ko na album. Siguro, nasa umpisa ng video na to, yung promotion ng palabas ko na album. Hopefully. Pues, pag ako ng clown galawan ko pang John Wayne Gacy, idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey.
Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin sa akin kahit anong mangyari. Sana na-enjoy nyo yung material na binibigay ko. Sana naiintindihan nyo kung paano ko nilalaro yung battle rap, kung paano ko ine-experiment yung battle rap. Sana mas nakikita nyo yung art side nung mga, alam mo yun, kung ano yung ginagawa ko. Hindi lang as an entertainment, pero as an art din.